Huwag nami laging dinggin, sammu nami yung pakinggan, tinig nami bigyang pansin, Ama nami Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, ang aming kahilingan. Kami ay kawan, O Diyos na walang hanggan. Tawag nami laging dinggin, sammu nami yung pakinggan, tinig nami bigyang pansin, Ama namin, Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas sa pagmamalasakit sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan, at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ng Panginoon, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil sa kasalanang nagawa niya. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una pa. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasalanan noong una,
mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Ulitin po natin. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko, paghingi ng iyong tulong. Tugon po. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Tugon po. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Tugon po. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Tugon po. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Ikamo'y aming dinggin, ikamo'y aming susundin, ikamo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat.
Ngayon po ay unang Biyernes para sa buwan ng Marso, para sa unang linggo rin ng ating 40 araw na paghahanda. At lagi, pinapaalala ko po na nakasentro, hindi lang sa paggunita ng ating binyag ang panahon ng Kwaresma, kundi ito ay panawagan din para sa pagsisisi. Sabihin nyo nga po, pagsisisi. Marami tayong dapat na pagsisihan. Pero siyempre, kailangan bawat isa magkaroon ng isang malalim na pagsusuri ng kanyang sarili. Hindi titingnan kung ano ang kahinaan, kasalanan ng iba, kundi kung ano ang aking kasalanan, ano ang aking kahinaan na dapat kong pagsisihan. Ngayon, siguro maganda na tingnan natin, magkaroon tayo ng parang self-evaluation. Kamusta ka po ngayon na ikaw ay nagsisimba na? Ikaw ay bahagi na ng mga ministries and organizations. Kamusta ka ngayon kumpara dati? Nung nasa labas ka pa, nung hindi ka pa pala simba, nung hindi ka pa nagsiserve. Kamusta po ang buhay mo noon at ngayon? Mas tahimik ba ang buhay mo noon kaysa ngayon? Saan kayo pupunta? Mag-iisip na daw sila. No? Kasi magandang makita natin na nawa, tandaan nyo rin kung sino ang mga nagnanais maglingkod sa Diyos, yan ang mas tutuksuhin ng demonyo. Malinaw po ba? Kaya dapat alerto tayo, alerto. Kasi guguluhin talaga tayo para ma-discourage tayo. Ay, ayoko na dyan sa simbahan na yan kasi. Pero kailangan natin nga makita kung tayo ba ay pinagmumulan ng ganitong kaguluhan o paano ba? Kasi sabi po sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, ang sabi dito, kapag ang isang taong masama tumalikod sa kanyang kasalanan, sumunod sa aking tuntunin, gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan lahat ng ginawa niyang kasalanan. Pag ang isang taong masama. Pero ang sabi din, kapag ang isa namang mabuti, gumawa ng isang taong matuwid na nagpakasama, gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, mamamatay. So, nasaan tayo sa dalawang ito? Tayo ba ay nag-i-improve, maging mabuti? O tayo ay nagiging pababa, pabagsak? Kasi balikan ko yung sinabi ko kanina, dati tahimik ka naman. Tahimik ang buhay. Dati, Dati. Okay ka na, dasal-dasal ka, rosary. Pero bakit nung pumasok ka ng simbahan, doon ka natutong makipagchismisan? Dati wala, di ba? Wala, tahimik ka lang, nagluluto ka lang luto, blaba. Pero pagpasok ng simbahan, doon ang dami mong pinasok na issue. Ang daming kinasasangkutan na issue. Hindi naman dito sa Soledad, Maraming simbahan, Siyempre, kailangan nga masuri din kasi dati, talagang nakaka-iskandalo ang mga taong simbahan. Kasi taong simbahan pa naman. Pero sila nag-aagawan ng nobyo, nobya, nag-aagawan ng asawa. Papatulan ng asawa ni ganito, papato sa asawa ni ganito. Ano nangyayari? Dapat,
nilalabanan natin para mas nagiging mabuti tayo, hindi yung pasama. Para bang nakasama patuloy ang pagpunta mo ng simbahan. Imbis na mapabuti ka, napasama patuloy. Dati wala kang kaaway. Ngayon, ang dami mong kaaway. Ang dami mong kasamaan ng loob. Pero lagi naman tayong nasa simbahan. Yun ang napapansin at nasasabi ng iba. Tayo, maririnig pa ng mga hindi taga-simbahan ang pinag-aawayan natin. Pera. Ano? Meron ba dito? Meron ba? Hindi lang po, hindi po 'yan, no? Dito lang. Sa lahat, no? Kaya nga, sabi natin, magbantay tayo kasi nandiyan ang demonyo. Guguluhin tayo, sisirain tayo, gagawin niya ang lahat para magkasira-sira tayo. Kasi yung paraan na sinasabi ni Jesus na dapat nating sinusunod, ayaw nating gawin. Ano ba sinabi ni Jesus? Yung pagkagalit. Di ba? Sabi niya, no? Hanggat maaga, ayusin. Kung sakali, no? Sabi nga, kung may magsakdal laban sa iyo, makipag-ayos ka na habang may panahon pa. Pero wala eh. Pinalalala natin ang sitwasyon. Imbis na ayusin, may mga makikisaw-saw pa, may makikigulo pa. Ano mangyayari sa atin? Paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Tayo mismo naghihilaan para hindi makapasok sa kaharian ng langit. Mamaya, mag-iistasyon tayo ng krus. Mabalikan natin yung buhay ni Kristo, ang daan ng krus. Sana isa ito sa idulog natin na ipagkaloob sa ating grasya, no? Yung magkaroon talaga tayo ng lakas ng loob na pakinggan at sundin kung ano ang sinasabi ni Kristo. Mahirap po yung may sama ng loob at dala-dala natin ang sama ng loob. Bit natin ang samaan ng loob. Mananagot tayo pagdating ng araw. At mahihirapan ka. No? Mahihirapan tayo. Kaya, bitiwan mo na yan. Ha? Huwag mo nang bitbitin yan. Huwag mong gawing bagahe na lagi mong bitbit kung saan ka man magpunta. Panahon ito para makapagnilay tayo na makapagpatawad at tayo rin ay makahingi rin ng tawad. Ito ang pinakasentro, no, ng panahong ito na paanyaya sa atin. Alam ng Diyos, no, kung gaano tayo kahina, kung gaano naman din tayo nagpupursigi, no, na mapaglabanan ang tuksong ito na gawa ng demonyo. Huwag ka lang tumigil. No? Huwag ka lang umalis. Pero huwag kang dumagdag sa pagdudulot ng kaguluhan, kundi sikapin natin na tayo po ay makatulong para mas maisaayos natin ang ugnayan at ang relasyon ng bawat isa. Amen? Labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao. Labis na pagtatalo-talo at pag-aaway-away. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging mga tagapaghilom at tagapagkasundo. Ang ating pong itutugon, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad,
pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magtamo ng kagalingan ng Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal
aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang
para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Sitayin po lahat. Panalangin sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, kaaluban mo kami ng iyong bugtong na anak, ang mahal na pong Jesus Nazareno, aming Diyos at mananakop, ay magdusa at mamatay sa krus upang tubusin ang tao sa kanyang mga hirap at kamatayan. Ipinadadama mo ang mabigat na kasalanan ng tao at ang dakila mong pag-ibig. Itulot mong matanggap namin ang bunga ng kanyang pagtubos sa amin. Naway mabuhay kaming tunay na Kristiyano at makamit ang hinihiling sa iyong awa ng buong pananampalataya at pag-ibig. Sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingang sa amin na uukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po, pagkatapos ng alas 6 na gabing misa, ay gaganapin po ang ating Lenten Recollection. Nakasabay po ang Kumpisalang Bayan. So para mas maging madali po, bago kayo pumunta dito, marami sa atin nahihiya kapag magkukumpisal, nakakalimutan kapag kaharap na yung pari. No? Isulat nyo na muna, ha? Tapos yun na yung basahin ninyo para nang sa ganun dire-diretso po tayo, ha? Huwag kayong mahiya, ha? At mag-iimbita rin tayo ng ibang pari. Kung nahiya kayo sa akin, ayoko rin naman sa inyo, no? Lakasan nyo lang yung loob nyo. Isulat nyo lang, ha? Para baka lang napakatagal na, no, na panahon. Tapos pagdating sa harap ng pare, sasabihin ninyo, wala naman po akong kasalanan. Di wag ka nang pumunta. Pero pag nilayon mabuti, ha? Pagdasalan. Tandaan ninyo, laging nandyan ang demonyo para i-discourage ka, para guluhin ka, para hindi ka makapagkumpisal. Okay? Sige po. Magkita-kita tayo bukas. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsilod ang lahat. O salutaris hostia, que celi pandis ostium, bella premunt hostilia, sit semper
sin eterno, nabista me et in patria. Ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin si Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Hesukristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, Inang Kabanal-Banalan, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal. At iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito na Jesucristong anak mo. Amen. Kalinis-linis ang puso ni Maria, makapangyarihang saklolo ng mga Kristiyano. Tamuhin mo para sa amin ang isang tunay at wagas na debosyon sa mahal na puso ni Jesus. Ang mahal-mahalang dugo ni Jesus, kabanal-banalang puso ni Jesus, kalinis-linis ang puso ni Maria, Ipanalangin mo kami. O Diyos, maalab naming hinahangad na ialay ang aming sarili kaisa ng kabanal-banalang puso ni Jesus bilang pampalubag sa makatarungan mong puot sa amin, mga makasalanan. Panginoong Hesukristo, habang kami nagtitipon dito ngayon upang pagnilayan ang iyong misteryong Pampaskwa, pagkalooban mo kaming lahat ng biyaya, nakasuklaman ang kasalanan tulad ng iyong ginawa at gugulin ang aming buhay para sa aming kapwa ayon sa iyong halimbawa. Sa gayon, kami ay maaaring makibahagi hindi lamang sa iyong paghihirap, kundi maging sa iyo ring muling pagkabuhay. Ikaw na nabubuhay at tagahari magpakailanman. Amen. Tumayo po ang lahat. Ang unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasambakan namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Itan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa aklat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi,
Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos, Panalangin. Panginoong Hesus, minahal mo kami ng lubos-lubusan. Minahal mo kami hanggang sa katapusan. Ikaw ay nananatili sa Eucharistia upang maging pagkain at inuming nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nanatili ka sa aming piling upang maging patuloy na palatandaan ng nagliligtas sa pananatili ng Diyos sa lahat ng sandali ng aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng sandali na kami ay hindi nagpapahalaga sa iyong paghahandog sa amin ng iyong sarili at sa iyong mapagmahal na pananahan sa banal na Eucharistia. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buot kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Ikalawang istasyon, ang pagdurusa ni Jesus sa halamanan. Sinasambahan namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo, at sumama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayunmay, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panalangin. Mahaba at kakilakilabot ang gabing iyon, Panginoon. Ni isa sa iyong mga alagad ay nagkaroon ng lakas na samahan ka sa iyong pagdurusa. Ang tanging lakas mo ay ang iyong matibay na hangaring tuparin ang kalooban ng Ama, maging anuman ang halaga. Patuloy kang mag-isang nagdurusa,
maging hanggang sa kasalukuyan, sa kalungkutan ng mga walang kaibigan, ng mga walang tahanan, ng mga walang kinabukasan. Puno ang aming lipunan ng katulad nila. Ngunit patuloy kaming nagkukunwaring walang malay at natutulog habang sila ay namamatay, na biktima ng kapabayaan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang ikatlong istasyon, si Jesus sa harapan ng Sanhedrin. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harapan ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan?" "Ako nga," sagot ni Jesus. "At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating, nasa alapaap ng langit." Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan." Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panalangin. Panginoong Hesukristo, ikaw ang hukom ng sangkatauhan, ngunit tinanggap mong litisin ng mga hukom na di makatarungan. Ikaw ang pinakabanal, tanging walang sala sa daigdig, ngunit tiniis mo ang pagpaparatang ng mga sutil na makasalanan. Patuloy pa rin ang walang katarungang paglilitis na inuulit sa bawat di makatarungang paghatol, kung saan pinarurusahan ang walang sala at pinalalaya ang may sala. Ikaw pa rin ang biktima ng ganitong kawalan ng katarungan laban sa mga mahihina, mga walang lakas na ipagtanggol ang sarili, at mga walang tinig sa lipunan. Sa kanila, patuloy kang nabubuhay at nagdurusa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ikaapat na istasyon, ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." At ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay, at palibak siyang niluhod-luhuran at binati, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panalangin. Natangay ng sulsol ng iyong mga kaaway ang malaking pulutong, kaya't ninais nilang ikay ipapatay, mahal na Jesus, at hindi rin naisip ni Pilato na mahalagang panindigan ang katarungan at ipagtanggol ang iyong pagiging walang sala, kaya't nagtagumpay ang mga hibang. Gayon naman ang mga kawal na Romano, habang binatbat nila ng sugat ang iyong katawan at pinutungan ang iyong ulo ng koronang tinik at pag-aalipusta. Ngunit hindi ka man lamang dumaing. Tiniis mong lahat iyon, tulad ng isang maamong tupang kakatayin, walang imik tulad ng milyon-milyong mga simpleng taong pinagsasamantalahan, inaapi ng mga halang ang kalooban, habang marami sa amin ang nagbubulag-bulagan sa harap ng walang pakundangang paglapastangan sa katarungan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ikalimang istasyon, tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Panala, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panalangin, minamahal kong Panginoon, ang krus ay siyang parusa para sa mga kriminal at mga manghihimagsik. Sino ang maniniwala
na ipinatong ito sa balikat ng anak ng Diyos, ang puno ng lahat ng kabanalan at kabutihan. Sa kabila ng lahat, tinanggap po ito ng buong kababaang loob, sapagkat alam mo na ito lamang ang paraan upang kami ay mailigtas sa walang hanggang kaparusahan. Krus namin ang krus na tinanggap mong pasanin, ang krus ng aming mga kasalanan, ang krus ng aming mga kahinaan, ng aming mga pagkasira ng loob, ng aming mga pagkabigo at ng aming kasamaan. Hanggang sa mga araw na ito, pasa ng mga walang malay na kalalakihan, kababaihan at kabataan, ang krus ng mga pagkakamali, kasakiman, pagmamataas, kahalayan. Ipagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon, ang biyayang di kailanman magbigay ng mga pasanin sa aming kapwa. Dahil sa aming mga pagkukulang, magiting nawa naming pasanin kasama mo ang krus ng aming mga pang-araw-araw na tungkulin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Ika-anim na istasyon. Si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Habang sumusuray ang hakbang ni Jesus patungo sa Kalbaryo, halos madurog si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan. Higit pa marahil, napuspos si Jesus sa panunuya at panlilibak ng mga tao na para bagang siya ay isang kriminal. Halos igupo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at pagpapahirap sa kanyang dinanas. Si Jesus ay nalugmok sa bigat ng krus at pag-aalipusta na kanyang dinanas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panalangin. Di malayo ang Kalbaryo mula sa Pretoryo, iilang daang metro lamang. Ngunit natagalan ka, Panginoon, natahakin ang daang iyon. Hirap na hirap at bigong-bigong umaasa na may tutulong. Matagal nang naglaho ang iyong lakas. Lubak-lubak ang daan. Malupit ang mga tao. Pabigat ang krus, hanggang di mo na ito makayanan, at ikaw ay nalugmok na sa lupa. Tulad mo, Panginoon, napakarami sa amin ang nadarapa at napapasubasob dito sa mahirap na daan ng krus ng buhay. Dahil sa mga pagsubok at kabiguang dumadagok sa amin, kapag kami ay nadarapa at nalulugmok, Panginoon, tulungan mo kami. At kapag hindi na kayang pasanin ng aming mga kapatid ang maraming pagsubok na dumarating, Panginoon, pagkalooban mo kami ng pusong mahabagin upang kami di na makabigat pa sa kanilang pasanin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ikapitong istasyon, pinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasan ng krus. Sinasambahan namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panalangin. Napadaan lamang si Simon habang pauwi na siya mula sa bukid. Napilitan siyang mag-iba ng landas, isang paglihis na nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Napilitang pasanin ang iyong krus. Siya man ay biktima ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. Naranasan niya ang iyong sakit, Panginoon, kung kaya't natuklasan niya ang ibig sabihin ng buhay kapag nagnanais na tumulong sa kapwa. Magsugo ka pa ng maraming tulad ni Simon ng Cirene, Panginoon. Padalhan mo kami ng mga taong may lakas ng loob upang pasanin ang krus ng iba ng may pakikiisa at pagtsatsaga tulad ng magkakapatid. Gawin mo kaming tulad ni Simon, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas at kagandahang loob na magdamayan, sapagkat ang aming lipunan ay puno ng nagdurusang Kristo na hindi na makaagapay sa bigat ng kanilang pasangkrus na may iba't ibang hugis at bigat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Ikawalong istasyon. Nasalubong ni Jesus ang kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y
ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panalangin. Panginoong Hesus, tunay ang pagdadalamhati ng mga babae ng Jerusalem para sa iyo. Buong tapang silang sumunod sa iyo, sa daan patungong Kalbaryo. Subalit tinawag mo ang kanilang pansin sa dahilan ng kanilang pagdurusa, ang kasalanan, at ang kaparusahan na dulot sa lahat ng hindi pagsisisi. Sana'y naging tapat din kaming tulad nila sa pagdadalamhati sa hindi makatarungang pagpapahirap sa iyo. At sana'y kaawaan din ang aming puso sa mga pagdurusa ng aming kapwa, lalo na ang mga squatter, walang hanap buhay, walang tahanan, at ng lahat ng mga biktima ng kawalan, ng katarungan, at pagsasamantala. Ang lahat ng uri ng mga kasalanang ito ang nagdadala ng mga karapat-dapat na pagpaparusa ng Diyos sa ating lipunan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Ikasyam na istasyon. Si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panalangin. Panginoon, ang mga kamay mong dati humahaplos sa mga bata, nagbabasbas sa mga may sakit, at nagpapalaya sa mga demonyo, ngayoy nakapako na sa krus. Ang iyong mga paa na nagdala sa iyo sa maraming bayan, upang iihatid ang magandang balita ng kaharian sa lahat. Ngayoy di na maaaring makagalaw pa magpakailanman. Hinahamon ka ng iyong mga kaaway
na bumaba mula sa krus. Subalit di mo pinansin ang kanilang panunukso. Hindi dahil sa ikaw ay nakapako, kundi dahil sa pag-ibig mo sa mga makasalanan. Pag-ibig ang naghatid sa iyo roon. Pag-ibig ang pumipigil sa iyo roon. Panginoong Hesus, pagkalooban mo kami ng biyaya na makatupad sa aming mga tungkulin ng buong pagmamahal, kahit na ang mga ito ay magdulot pa sa amin ng pait, tulad ng pagkapako sa krus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikasampung estasyon, ang nagtitikang magnanakaw. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita mula kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kaniyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panalangin. Panginoong Jesus, puspos ng katapatan sa pagsisisi, ang nagtitikang makasalanan sa harap ng marami, punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala ang kanyang mga sinasabi sa iyo. Naniniwala siya sa iyong kaharian at hindi mo siya binigo. Madalas na kami ay makatagpo ng mga taong nagkamali at nagnanais na magbagong buhay. Panginoon, ipahintulot mong kami ay maging bukas sa kanila, katulad mo sa nagtitikang magnanakaw. Sa ganitong paraan, kami rin ay papanaw sa mundong ito ng may pananampalataya at pagtitiwala, tulad ng mabuting magnanakaw at nakikinig sa pangako ng buhay na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang loob mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang 11 istasyon,
sina Maria at Juan sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdikan. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panalangin. Tulad ng isang sibat, ang paghihirap ay tatarak sa iyong puso. Ito ang hula ng matandang Simeon. Sa Kalbaryo naranasan ni Maria ang katuparan ng hulang ito. At muli niyang binigkas sa kanyang puso. Maganap nawa sa akin ang iyong salita. Walang sinuman sa balat na lupa ang umibig sa iyo ng higit pa sa iyong ina, Panginoon. Gayon din naman, wala kang inibig sa balat na lupa ng higit pa sa kanya. Naroroon siya, saksi at kabahagi ng iyong pagdurusang naghatid ng kaligtasan. Sa paghahabilin mo sa kanya kay Juan, binigyan mo ng katiwasayan ang mga nalalabi pa niyang araw dito sa lupa. Sa paghahabilin mo naman kay Juan sa kanya, binigyan mo kami ng katiwasayan habang buhay, sapagkat ibinigay mo sa amin ang lahat, ang iyong ina at amin ding ina. Maging mapagmahal nawa kami sa kanya, tulad mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpaso walang hanggan. Amen. 12 istasyon. Si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdikan. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain at nawalan ng liwanag ang araw hanggang sa 3 ng hapon. Sinabi ni Jesus, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Panalangin. Kaming lahat ay hinatulang mamatay dahil sa aming mga kasalanan, at inako mo ang parusang ito, ikaw na hindi karapat-dapat na tumanggap nito. Iisa lamang ang iyong buhay, Panginoon, tulad naming lahat. Ngunit malaya mo itong inialay upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinatay ka ng mga kasalanan namin dahil sa labis mong pagmamahal sa amin, pinakamamahal na Jesus. Bago ka nalagutan ng hininga, sinabi mong ika'y nauuhaw, uhaw sa pag-ibig. Tanggapin mo ngayon ang aming nagtitikang pag-ibig sa iyo, Panginoon. Nais ka naming mahalin, alang-alang sa mga ayaw magmahal sa iyo. Nawa, sa katapusan ng aming pakikibaka sa buhay, kami ay mamatay na nagtitiwala habang inuulit namin ang iyong winika. Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang ikatlong istasyon ay 13 istasyon. Si Jesus ay inilibing. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan, hindi pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panalangin. Panginoong Hesus, binalot ka ng kadiliman ng kamatayan. Ang tangi mong maliwanag na tanglaw ay ang malambing na pagmamahal ng iyong ina. Ang katapatan ni Juan, ang pakikipagkaibigan ni Jose ng Arimatea, at ng ilan pa. Nihimlay ka sa libingan tulad na isang napakahalagang kayamanang itinago sa baon, tulad na isang butil na ibinaon sa lupa. Binigyan ng kahulugan at pag-asa ng iyong libing ang aming libing. Salamat sa iyo. Naging isang mapayapang pamamahinga ito sa kandungan ng inang lupa na naghihintay ng isang masayang pagising sa pagdating ng bukang liwayway
ng muling pagkabuhay, nawawasak sa mga tanikala ng kamatayan, magpakailanman. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Ikalabing-apat na istasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang muka ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig pa sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panalangin. Jesus, hindi maaaring mabulok ang iyong banal na bangkay sa libingan. Hindi ka maaaring pigilan ng higit pa sa kinakailangan sa loob ng iyong libingan. Ngayon, pinatutunayan ng naigulong na malaking bato na nagpinid sa iyong libingan at ng pagpapatunay ng anghel na ang iyong muling pagkabuhay ay totoo. Pinagtitibay rin nila ang katotohanang kami man sa darating na panahon ay babangon muli sa kamatayan. Ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon, ay ang huwaran ng aming muling pagkabuhay, maging ngayon pa man. Isang hamon ito para sa aming lahat na bumangon mula sa kamatayang dulot ng kasalanan para sa pinagpalang buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nun sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa intensyon ng Santo Papa. Tayo po lahat,
Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi o Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanuso ng una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pangwakas na panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, namatay at matagumpay na muling nabuhay ang iyong bugtong na anak para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Sa iyong kabutihan, muli mong buhayin ang iyong mga tapat na nananampalataya upang makiisa sa Kanya sa buhay na walang hanggan sa langit, kung saan nabubuhay siya at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagtatalaga ng sarili kay Jesus at Maria. Binabati namin kayo, pinakamamahal na puso ni Jesus at Maria. Iginagalang namin kayo, iniibig at dinarangal namin kayo. Ipinagkakaloob at tinatalaga namin ang aming mga sarili sa inyo, magpasawalang hanggan. Tanggapin at angkinin ninyo kami ng buong buo, dalisayin, liwanagin, at pakabanalin ninyo kami upang ibigin ka namin, Jesus, sa pamamagitan ng puso ni Maria, at ibigin ka, Maria, sa pamamagitan ng puso ni Jesus. O puso ni Jesus, nabubuhay kay Maria, at sa pamamagitan ni Maria, o puso ni Maria, nabubuhay kay Jesus at sa pamamagitan ni Jesus. O puso ni Jesus na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan at ipinagkaloob kami sa iyong ina doon sa Kalbaryo. O puso ni Maria na lubhang nagdadalamhati at nakibahagi sa pagdurusa ng iyong Diyos anak para sa aming kaligtasan. O kabanal-banalang pag-iisa ng dalawang pusong ito. Purihin nawa ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Purihin nawa ang Diyos ng pag-ibig na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Naway iugnay mo rin ang aming mga puso at ang bawat puso upang lahat ay mabuhay ng nagkakaisa. Kawangis ng banal na pagkakaisa ng dalawang pusong ito. Magtagumpay ka o nagdadalamhati at kalinis-linis ang puso ni Maria. Maghari ka o kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa aming mga puso, sa aming tahanan at sa aming pamilya, sa iyong simbahan, sa pamumuhay ng iyong mga tagasunod, sa mga puso ng lahat ng hindi pa nakakakilala sa inyo, at sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Itatag ninyo sa mga puso ng sangkatauhan ang makapangyarihang pananagumpay at paghahari ng inyong dalawang puso upang isigaw namin sa buong daigdig ng maiisang tinig. Pagpalain kayo magpasawalang hanggan, kabanal-banalang puso ni Jesus, at nagdadalamhati at kalinis-linisang puso ni Maria. Pagtatalaga kay San Jose. O pinakamamahal naming San Jose, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong karangalan at ipinagkakaloob namin ang aming sarili sa iyo bilang Ama. Aming tagapangalaga at aming gabay sa daan ng kaligtasan. Tulungan ninyo kami upang magkaroon ng higit na malinis na puso
at marubdob na paghahangad ng kabutihan. Sa pamamagitan ng iyong halimbawa, naway ang lahat naming gawain ay maukol sa ikararangal ng Diyos. Kaisa ng banal na puso ni Jesus at ng kalinis-linisang puso ni Maria. O banal na San Jose, ipanalangin ninyo kami upang makabahagi kami sa pagkakaroon ng mapayapa at magandang kamatayan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Sacramento veneremus servi et cum documentum nobis et atritui restet fides supplementum sensum defectui genitoque lausetum vilatio salso nur virtus hoce sit et benedictio prosidenti ab utroque comparsi laudatio. Panem de cielo priestitis Dieis. Omne delectamente men servente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, itanos corporis et sanguinis tui, sacra mysteriam venerari, ut redemptiones tuum fructum, in nobis iuditer sinsiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Sanctus Iosef, eius castis, simus posus, benedictus Deus in angeli suis et sanctis suis. Exulis Filii ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, Ilios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum, fructum ventris tui, nobis, os hoc exilium ostende. O clemens, o pia, a lucis Virgo Maria. At sumunod. Give me, Father,